Ayan, okay. Again, yung i-share ko ngayon is kung paano schedule yung mga post natin para kahit busy tayo, meron tayong naka-schedule na post daily. Okay? Or depende sa inyo, pwede namang every other day. Depende sa dami ng content na nagagawa nyo. Okay? Kasi 'di ba sa first day natin, tinuruan ko na kayo paano gumawa ng unlimited content. Meron tayong framework doon para sa offer, meron tayong framework para sa valuable contents. Yung puro value lang, di naman pwede kasi na puro offer lang tayo. So doon, binigyan ko kayo ng framework para makagawa na kayo ng sarili nyong script. And then sa day 2 natin, shinare ko kung paano nyo um, um, magagawang content yung mga script na yon through, 'di ba? Teleprompter and yung basic editing sa CapCut. Okay, hindi naman kailangan expert tayo eh kasi kung pag-aaralan natin lahat ng features na meron si CapCut, baka abutin tayo ng buwan na mai-stuck lang tayo, hindi natin may apply. Okay, kaya basic lang dapat muna yung pag-aralan natin, yung paano ba tanggalin yung, 'di ba, yung mga clips doon na hindi kailangan sa video natin. Okay, paano maglagay ng B-rolls, ayan, maglagay ng caption, maglagay ng background music, maglagay ng cover, okay, or yung parang thumbnail ng natin, ng video natin. So, shinare natin yan or tinuro ko yan sa day 2. And ngayon, sa day 3 natin, magpo-post na tayo. At yung may mga gawa dyan, pa-ready. Okay, pa-ready na kasi panoorin natin mamaya. Okay ba? Yung mga naka-attend kahapon, saka yung nung day 1 saka day 2, play natin yung yung video nyo, yung assignment nyo. Ayan, okay. So, sige. Start tayo. Coach, yung mga naunang link, ayaw gumana. Ayaw gumana nung mga naunang link. Okay, sige. I-share ko lahat ng link after neto. Mamaya, kapag na-upload na yung recording netong third day, i-upload ko lahat i-share ko lahat ng link from day 1 to day 3. Huwag kayong mag-alala. Ayan. Okay, sige. Share screen lang ako. Ayan. Okay, I think nakikita nyo na yung screen ko. So, ito yung mga topic natin nakaraan, 'di ba? Nung day 1 natin, ito 'yon. Writing script for offers, writing script for value content, creating unlimited content. Okay, then nung day 2, ito na yung sa teleprompter, paano tayo makapag-record kahit hindi natin kabisado yung script. 'Di ba? Binabasa lang natin siya pero by the time na ipi-play na natin, hindi halata na binabasa natin. Okay, and of course, basic CapCut editing. At ngayon, ito na yung topic natin for the third day is etong pag-schedule ng mga post natin. Okay, for sure yung iba may nagawa na. 'Di ba? Hindi pwedeng wala. Sabi ko kahapon dapat may dala-dala kayo ngayon yung mga naka-attend kahapon. Ayan. So ngayon, napakadali lang nito, mabilis lang 'tong tutorial na 'to kasi scheduling lang naman 'to eh. Baka yung iba sa inyo may idea na rin kung paano ginagawa 'to. Okay? So ituturo ko paano mag-share ng post, ng reels, okay, ng story. Ayan. For example, ito yung page nyo. Facebook page yung gamit natin dito, Facebook page. Ayan. So, merong two ways para mapunta tayo dun sa scheduling kay Meta. Okay, sa scheduled post. So, pwede tayo dito sa loob, example, dito sa what's on your mind, 'di ba? Merong box dito. Pwede natin i-click 'yan, then meron dito Meta Business Suite. Okay, click lang natin 'yan or pwede naman natin i-type directly etong business.facebook.com. Ayan. And then punta tayo sa planner. Okay, sa planner. Pero let's say dito lang tayo. Punta na lang tayo sa Meta Business Suite. Ayan. So, eto siya. May mga naka-schedule din ako na post dito. So, let's say ang gusto mong schedule is post. Okay, post like image post
video, mga long form videos. Okay, so para magawa natin yon, meron ditong sa taas, eto, nakita nyo tong create post, tapos merong drop down arrow. So click lang natin yan, and then create post. Okay, so isa-isa natin siyang gagawin sa pag-schedule ng post. Pero kapag sa Reels, merong tinatawag na bulk upload Reels. Okay, so dito pwede tayo mag-schedule ng Reels. At doon sa training natin kahapon, di ba? Yung tinuro ko doon is paano gumawa ng script para sa Facebook Reels. So magagamit nyo to. Okay, sa script na yon. Okay, or sa video na magagawa nyo, video reel na magagawa nyo. Okay, so kapag post lang naman, eto, pwede tayong mag-schedule. Like, click natin yung create post. So kung marami kang schedule, so balik ka lang ulit, then create post ulit. Ayan, it's either photo or long form video. Long form video, ibig sabihin yung mas mahaba sa Reels. Di ba? Yung Reels natin is dapat yung maximum na ano lang na haba ng Reels kay Facebook is 1 minute and 30 seconds or 90 seconds. 'Di ba? So ngayon, dito kung image, add photo lang tayo. Kung video, mas mahaba ng 1 minute and 30 seconds or mas mahaba ng 90 seconds, dito tayo sa post post, okay? Hindi sa Reels. So add video tayo. Ayan. So hanapin lang natin, upload lang natin yung video na ginawa natin or kung ano man yung creative na meron ka, video or image, and then maglalagay ka lang ng text. Okay, so dito yung caption mo or description ng post mo. And then, ayan, lagay tayo ng image. For example, downloads. Click na mix. Ayan. For example, ito. Ayan. Ayan. Okay, so dyan yung caption. And then, schedule lang natin. Ito, set date and time. Ayan. Then, pwede natin click tong active times para makita natin kung kailan active yung mga followers natin. Okay, yes, magbe-base si Facebook sa followers natin kasi Facebook page to. Kung anong oras ba sila laging active, mostly dyan after ng work na. So, try natin i-click kung anong oras sa akin sa page ko. Ayan, so active times nakalagay today 6 p.m., tomorrow 6 p.m., Sunday 6 p.m. So most of the time 6 p.m. talaga active yung mga followers ko. And of course sa inyo, i-check nyo din. Iba-iba naman tayo pero sa tingin ko 80 or 90% pareho to kasi ito yung oras na 'di ba? Nakauwi na yung mga empleyado. Di ba? So pili lang kayo diyan. Ngayon dito pwede kayo mag-set ng date kung kailan niyo siya ipapublish. Okay, or kailan ni Meta ipapublish. Ayan. Okay, and then time dito rin. Pwede tayo mag-base dito. Example, gusto mo schedule tomorrow. Ayan, tomorrow. Okay na yan. Save mo na. Ayan. So dito, pwede rin kayo mag-add ng collaborator or kung profile nyo or may kakilala kayo na gusto na okay lang sa kanila na i-add as collaborator, lalabas kasi sila doon sa ano mo, sa post mo. Okay, lalabas din yung pangalan nila doon. And then dito pwede ka mamili kung public subscriber or restricted. Ayan, okay. So, public lang of course. Gusto natin makita ng lahat. Then, kapag okay na, schedule na natin. Okay, so ganun lang. After nyan, kung may another post ka ulit, di ba? Balik ka lang doon. Create another post. Okay, create post. Or pwede rin naman dito, ayan, may mga date dyan. Pwede tayong i-click mo na lang yan. Ayan, may mga date, click mo na lang. Ito, ang dami nakita nyo mamaya kung share ko kung ano yan. Okay, so click nyo lang, then pwede kayo mamili ng, ayan, time. Okay, click nyo lang yung date. So, ganun lang naman sa post. Then, kapag halimbawa, gusto nating i-share is Reels, na kapag nakagawa tayo ng Reels na like sa isang upuan. Okay, nakapag-record kayo, nakapag-edit kayo ng 7 Reels. Okay, or 2 weeks na pang content or 1 month content. So, dito tayo sa bulk upload Reels. So, maganda talaga ngayon, sa ngayon, okay, Reels talaga yung gawin nyo. Kasi sa Reels, malaki yung chance talaga na kahit hindi nyo followers, maaaring mapanood yung video nyo. Okay, unlike sa mga long form video, mostly dyan,
i-distribute lang ni Facebook sa mga followers natin. Okay, pero yung mga yung reels, okay, malaki yung chance na mapanood ng kahit hindi natin followers. Okay, kasi yung distribution ni ano diyan ni Facebook is medyo broad. Hindi lang naka-focus sa kung sino yung nag-engage sa page natin, kung sino yung naka-follow. Lahat, kahit sino pwedeng makita ng reels natin. So, halimbawa, marami kang record na reels, busy ka na sa mga susunod na araw, pwede tayo schedule ng up to 50 reels. Okay, 50, ang dami niyan. Ayan, okay, so add video tayo. Ayan, let's say meron ako ditong naka-ready na nakaraan. Ayan, contents. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so ano lang natin, click lang natin lahat yan. Or Control A. Control A, select all. So ito, hindi, ayaw ko isama to. Ayan, then click natin yung open. Ayan, okay. So make sure na yung title, kung ano talaga yung title ng ano mo, ng video, or parang ano siya, gawin yung parang call to action siya kasi lalabas tong title na to sa ilalim ng video natin. Okay, lalabas sa ilalim ng video natin. So description, of course, short description ng ano natin, ng video natin. Pwede rin naman tong title na lang kung gusto nyo. Ayan, title, lagay na lang din natin. Copy, paste. So, kumpletuhin lang natin to. Ayan, okay. So, let's say kumpleto na. Para hindi tayo magtagal. Okay, wait lang natin na matapos lahat to, mag-upload. And then, pwede na nating schedule to. Ayan, pwede natin gawing isa-isa dito, publish now, click natin tong drop down arrow. And then, schedule. And then, mamili ka na lang dyan. Okay? Kung kailan mo gustong i-publish ni Meta. Example, tomorrow, 11. Gawin natin 11 to. Ayan, 11. And then, yung oras, let's say, 7 p.m. Eto, tandaan nyo halimbawa, nakita nyo dun sa active times yung kanina, active times ng followers nyo is 6 p.m. Dapat 5 p.m. pa lang makapag-upload na kayo. Okay, para mabigyan natin ng time yung algorithm ni Facebook na okay, maihanda yung video nyo para sa mga followers nyo na papasok pa lang kay Facebook or pabukas pa lang kay Facebook. Wag nating sasabayan yung active times. Mas maganda schedule natin siya 1 hour before. Okay, so ngayon, pag okay na, example, yung active times natin is 7 p.m. So schedule natin siya ng 6 p.m. Then update. Ayan. Meron din naman dito, ayan, etong box na to sa left side, katabi ng thumbnail. Click natin yan. Pwede nating schedule yan ng, ayan, 1 post per day, 2 posts per day, 1 post per week. Para hindi na natin isa-isahin dito. Okay, so let's say 1 post per day. Ayan, set kayo ng date dyan kung kailan siya mag-start. Let's say 11 ng 6 o'clock p.m. Pag kinlik natin yung update, sunod-sunod na yan, October 11, October 12, October 13, kasi 1 post per day. Pwede rin namang 2 posts per day. Okay, depende sa inyo yan, pero ako mas maganda kung mag 1 post per day talaga kayo. Ayan. Okay, coach, yung reels ko pang Lunes, upload ko ng Sabado. Grabe ang ahead na ahead yun Okay, so then pag okay na, click natin yung update, automatic na nag-schedule dito, nakita nyo? Yung schedule, nagpalit na lahat. And then, pag okay na lahat, naka-green na to, may caption na, or may description na, publish na natin. So, meron akong 7 days content, wala na akong gagawin bukas hanggang sa 17. Okay, so ganun mag-schedule ng reels. Pwede to up to 50 reels Okay, up to 50 reels. So ngayon, wait lang, send ko lang yung eto pa, last pa pala, meron pa tayo ulit. Balik tayo kanina. Discard na natin to. Ayan. Eto, nakita niyo itong mga to, yung mga image na to. Story to. Ang laking tulong din ito, story to para sa page natin. Kasi pwede tayong maglagay ng link dyan. Okay, pero isa-isa lang din yung post dito, hindi walang bulk na story. Create a story tayo, ayan, yung drop down arrow ulit, create a story. Ang kagandahan dito sa story kasi malalagyan na natin ng link.
Okay, so upload tayo. For example, yung image na lang. Okay, ito nga yung ginagamit ko. So naka-schedule na to hanggang 20 yata. Ayan. So pwede tayong mag-add na ng link. Let's say yung link ko is SAS. Okay, question mark. Ayan. Ayan. So mag-a-add lang tayo ng link. Ito, add link. And then click natin yung apply. Ayan. Okay, so sa end nila, may makikita sila dyan parang see more. Pero meron pang isa tayong pwedeng gawin dyan na nakikita talaga nila yung button. Thumbnail dyan sa bulk upload. Coach, pwede din mag-set ng thumbnail dyan sa bulk upload. Yes, pwede. Merong edit doon sa dulo. More options. Meron doon, pwede kayo mag-edit ng thumbnail. Ayan. So, click natin tong edit. Di ba kanina naglagay tayo ng link sa edit link? Andito yung ano na natin, yung affiliate link. Pwede rin tayo magdagdag pa dito sa edit. Ayan. Then stickers and link. Kung medyo mabilis, huwag kayong mag-alala, may recording tayo. Okay, stickers, kasi inahabol natin yung time. 6:30, papasok na yung ating special guest. Ayan, stickers again, edit, stickers, link. Ayan, nakita nyo to sa picture ko, sa image ko. Ayan, may link. So, gagawin natin, lagay na natin yung link, affiliate link natin, and then, custom sticker. Pwedeng click here. Oops. Click here to learn more. Apply. Ayan, nakita nyo? Pwede pang i-drag to kung saan natin gustong ilagay banda. Mas ganda dito sa gitna na lang or ayan. Para nakikita nila. Okay, nakikita nila. Eto, pag view nila ng story natin, makikita agad nila yung click here to learn more. So, yan yung kagandahan dyan. Mapupunta agad sila sa affiliate link natin. Ayan, apply natin. Ayan. So, ganito yung makikita nila sa story. Okay, so kapag in-schedule natin yan, schedule na natin, let's say, October 20, 21 na kasi may nakaschedule na ako dyan. 5 o'clock. 05 o'clock PM. Ayan. Schedule natin. Ayan. Okay, so yung kanina sa thumbnail, yes, pwede yon. Example sa Reels. Add tayo ng Reel. Okay, sa ano pala, sa bulk pala yon. Discard. Okay, try natin isa. Contents. Oops, may nagsusulat. Ayan, sa more edit options, ito. Pwede rin talaga tayo maglagay ng tags dyan para kung gusto mas madali mahanap yung video natin. Okay, ayan, thumbnail. Choose suggested, choose frame. Pag choose frame, pipili tayo sa video natin. Okay, choose frame. Ayan. Pili tayo dyan. Of course, sa CapCut, di ba, tinuro ko to kahapon kung paano maglagay ng ganito, ng cover. Ayan. So, pili lang tayo sa frame na yan. And then, okay na. Ayan. Okay, lagay tayo ng description and then show more. Dito, pwede tayo maglagay ng tags. Ayan. Sabi dito, add keywords to help people find your reel. Okay, so kung about saan yung topic mo, affiliate marketing, type mo affiliate marketing. Ayan, then enter. Okay, so malaki yung chance ngayon na pag may nag-search na affiliate marketing, possible na makita yung video mo. Okay, pwede tayo mag-add ng collaborator. Example, yung sarili mong Facebook. Ayan, sarili kong Facebook account, Kelvin Clint Quinto. Ayan, eto, lalabas siya. Then may invite link yan. I-click ko lang yung invite link pag na-post ko na. Then accept, lalabas yung pangalan ko dun sa video. Okay, so ganun siya. Ayan. And of course, sisend ko lang yung ating Zoom link doon sa guest natin at may mga chat. Nice, galing. Ayun, coach. Thank you, coach. Sa video kahapon, hindi ako nakasali kahapon. Ayan, send natin lahat ng recording, pati sa lahat ng andito, sa lahat. Sa Team Phoenix, Team Bless. Yan, from day 1 to day 3. Okay, so share lang natin yung link sa ating guest. Stop share ko, baka makita nyo yung guest natin eh. Yung sino eh. For sure, narinig nyo na to. Hindi siya ganun ka sikat,
Pero yung once naglabas siya ng content, talagang milyon yung nanonood. Hulaan nyo, sige nga, patay pa ko. Sige. Basahin natin mga chat nyo. Ayan, okay. So, meron ba akong dinabasa na dyan? Okay, meron. Okay, lahat. May bago ako natutunan, of course. Yes, thank you. Hindi ako recording coach. Yes. Salamat pa hindi recording. Yes. Si Diskaya, pwede. Okay. Kasangga. Si Kasangga. Medyo hindi natin afford si Kasangga. Alex Gonzaga, wow! Chinkitan, Paulo Sonsa, Coach Da Josh. Medyo hindi natin afford yung mga yan Marcoleta. Ayan. Okay, sige, sige. Hintayin natin pumasok. Papasok na siya. Ayan. So, pwede ba tayong magbukas ng cam para pagpasok niya, palakpakan naman natin, welcome natin, Coach J. Bukas naman tayo ng cam, Click Partners. Ayan na, okay na, nag-reply na. So, mag-unmute tayo pagpasok niya, welcome natin. Ayan, open tayong cam. Sige, open kayong cam, open kayong cam. Open ako. Ayun, hello, ayun. Ayun. Dennis Trillo, grabe yung mga ano nyo, yung Ministry. yung medyo ano lang, medyo afford lang natin. Ready na, ready na. Okay, so hintayin natin, papasok na daw siya. So, pa-type naman ako 1 if may natutunan kayo sa shinare ko. Kung ngayon nyo lang nakita yon, alam ko yung iba sa inyo, alam nyo na rin yon, pero meron sigurong bago. Ayan, at least may bago kayo natutunan. Okay, kahit isa lang. Ayan, okay. Ayun, ayun, ayun. 1, 1, 1, 1. Ayun. Sanderford. Yun sa thumbnail yon, coach. Okay, sige. Maganda kasi, sabi ko, dapat kayo lagi ng training, lalo yung daily training natin kasi meron talaga kayong makukuha dyan. Kahit isa lang, kahit katiting lang. Okay, hindi pwedeng hindi. Kahit ako, kung may chance na maka-attend, uma-attend ako Kasi alam ko may makukuha ako kahit maliit lang, pero ang laking bagay nun. Kasi pwede nating i-share sa iba ulit yon. Tsan-tsaranan, eto na. So, again, ang i-share niya dito, okay, ang topic niya is, ano yung sabi ko kanina? Ano ba yun? Ayun. The 3 barriers of fears. Ayan. Learn how to overcome doubts and finally create content with confidence. Okay, yung mga mahiyain sa camera, kagaya ko dati. Okay, pero nung nakilala ko tong taong to, naging walang hiya. So wala na tayong pakiala. 'Di ba? Pinaka-fear lang naman sabi ko kanina is kung hindi yung hirap sa pag-edit, hindi yung hirap sa pag-upload, kundi yung iniisip natin. Okay, na kung ano yung sasabihin ng makakapanood, yun lang naman talaga yun eh. 'Di ba? Kaya tayo nahiya. Ay, baka ano sabihin ng mga kaibigan ko. Okay. So, guys, palakpakan naman natin. Mag-unmute. Welcome naman natin si Coach. Excited na. Sino ba yan? Hello po sa lahat. Sorry, parang nagkakaproblema yung camera ko. Paano kaya to? Saan ba yung hindi kita nakita ko? Oo nga, nakaano ka, Coach. Oo Siya nga, na lang sorry. magpapakilala mamaya. Siya na lang magpapakilala sa sarili niya. Ayan. Tama. Okay, so pwede bigyan niyo pa ako ng konting 5 minutes sa ayusin ko yung camera para at least magkita-kita tayo, no? Sige, so wait lang for a while, guys. Sige, Okay sige. lang yan. Huhulaan namin yan. Kung sino yan. Ayun na. Ayun, okay na. Ayun. Hello po sa inyo. Hello, hello. Okay, so Welcome, sige, welcome. paano ba natin sisimulan to? Na-overwhelm ako. Naka-open yung share screen natin, Coach. Naka-open yung share screen? Yes, bro. Okay. So, to be honest, hindi na ako gumawa ng presentation.
Okay. Okay, kasi nabanggit naman sa akin ni Coach Clint na this is just an open sharing. So, first of all, I want to get the floor and magpasalamat kay Coach Clint na for inviting me dito to meet you guys, no? So, and palakpakan niyo rin po yung sarili ninyo. Sobrang ano po, I can see sobrang diverse na itong mga naging student ni Coach Clint and you're in good hands, no? So, nakasama ko po itong tao na to si Coach Clint. Talagang punong-puno ng pangarap, yung mga sinasabi niya talaga is magre-resonate po talaga to sa inyo. Lalo pag pinractice niyo po yung mga sinabi niya, ano. So ngayon naman po, kunin ko yung table para magpakilala kung sino ba ako. Okay? So I am your coach, Coach Ray. Isa po akong vlogger, isa po akong content creator. I have 160,000 followers sa subscribers sa YouTube. Meron po akong 260 plus followers sa Facebook. Meron po akong 120 plus followers naman sa TikTok. And ano po ba yung content na ginagawa ni Coach Ray, no? Medyo mahirap po siya i-explain pero siguro ito na lang. Familiar po ba ang lahat dito? Ayan. Yes. Okay, so ito po is a YouTube award. Okay, so magiging ganap na vlogger na po kayo pag makareceive kayo nito. Tama po ba ako? Yes. Okay, so soon po makukuha niyo yan lahat dahil nandito po kayo ngayon sa program ni Coach Clint, no? So ngayon, ganito po yung content na ginagawa ni Coach Ray. So naisip ko dati na sa YouTube merong nare-receive na award yung mga vlogger. Pero aminin natin, nowadays, hindi na lang naman YouTube ang platform kung saan pwede tayong sumikat at magpakilala, mag-alok ng product, gumawa ng business, tama? Yung silver play button ang ginagawa niyo, boss. Okay, hindi. So ganito siya. So dahil sa YouTube makaka-receive ka ng play button pag naka-reach ka ng 100,000 subscriber or 1 million subscriber. Ngayon, naisip ko, sa Facebook, sa TikTok, wala namang binibigay. Tama? Okay, pero ang daming sikat sa Facebook. Ang daming sikat na content creator sa TikTok. Sabi ko, why not? Ako na lang yung magbigay ng play button. Yun po yung content ko. Gumagawa ako ng mga customized play button na binibigay ko sa mga content creators. So ano na po ba yung mga nagawa ko? 6 years na po akong vlogger. Nagpahinga lang po ako ngayon dahil meron po akong mas bigger plan na ginagawa. Pero 6 years ko na po siyang ginagawa at sino na po ba yung mga nabigyan ko or nakakulab ko? Ayan, thank you sa pag-flash ng screen ko. Thank you, Coach. Ang mga nakakulab ko na po is si Kong TV. Nakakulab ko na po si Sir Gavin, si Miss Ivana Alawi. Nakakolab ko na rin po si Malupiton at kung sino pa po yung mga sikat, Team Itik, ayan. So, ganun po kakulit yung naging journey ko na from a simple idea na sabi ko, possible kaya na makakolab ko itong mga sikat na tao na to na pwede kong mabigyan sila ng mga customized award. And true enough, dahil sa isang simpleng pangarap, nag-execute ako, yun, nakakolab ko itong mga tao na to. Ayan. So ayan po yung mga sample ng mga videos na ginagawa ko. Pwede niyo po mapanood yung mga videos ko. Ayan, meron po yung specific video na po na yan. Meron po yung 1.3 million views. Okay? So yun po siya, no? Yun po kakaiba po yung niche na ginagawa ko. Kaya medyo challenging siya explain pero dyan ko pwedeng i-position sa inyo na pag minsan yung power ng idea kasi golden age na po ngayon eh. Regardless kahit pa ano yung age bracket ninyo kasi nakikita ko rito like si Sir Alex, si Ma'am Lani, si Ma'am Cherry, ayan nakikita ko yung mga beautiful and handsome faces ninyo na palakpakan niyo po yung sarili niyo na kahit anong edad ninyo, pwede po kayo dito kasi golden age po natin ngayon. So take it from my experience na sobrang unique ng content, sobrang parang baliw siya, no? Bakit part ka ba ng Facebook kung sino ka man? Bakit ka magbibigay ng award? Pero true enough, with the crazy execution and sa golden age ng technology na meron tayo, social media, nagawa ko po yun, na-position ko yung sarili ko na makakolab tong mga tao na to. So anong imposible sa inyo ngayon? Maybe, ang imposible na lang is yung mindset natin na iniisip natin imposible. Okay, that's why, ang magiging topic ko po na gustong i-share sa inyo ngayon, ano na po yan that's enough for my story po muna. Pwede nyo na lang panoorin yung page ko, yung YouTube ko. Kung curious kayo sa ginagawa ko. Pero ang gusto ko pong i-share sa inyo, paano ba kayo makakarating sa ganitong status or sa ganitong journey? Okay? Ang gusto ko pong i-break sa inyo ngayon is, paki-comment ka po sa comment section. Sino na talaga dito yung nag-upload ng mga video nila? Sige nga, patingin.
Meron na ba talaga? Nag-upload na, natanggal na ba ang hiya? Okay, si Ma'am Kisaya, si Ma'am Lani, si Sir Prime Primo, ayan, nag-upload na kayo ha. Palakpakan niyo po yung sarili ninyo. Konti lang po. Okay lang yun, okay? Palakpakan niyo yung sarili niyo kasi the first barrier. Okay? So, ang gusto kong i-discuss sa inyo today is yung three barriers of fears. May 3 barrier po ng fear na kailangan nating i-break para lang po talaga mangyari lahat. Kasi, totoo po yan. We can learn so much kay Sir Clint sa akin. Yung technicalities and everything, at the end of the day, i-execute nyo ba? I-upload nyo ba? Tatanggalin nyo ba yung judgment ng nakapaligid sa lahat sa inyo? Yung hiya na, baka kung ano lang sabihin nito sa akin, bakit pa? Kasi minsan doon lang yun, yung pinaka-simplest form, doon lang ang pinaka nagmamatter, tapos hindi nyo i-upload. Pero sa isip nyo, araw-araw nyo pinafalsify yung isip nyo na, pwede, gusto ko mag-upload. Pero hindi nyo gagawin, di ba? Okay, so ano yung mga 3 stages? Ilista nyo to. So sa akin, wala po akong pinanggalingan na blueprint, napakinggan ko to kung kanino mang coaches, hindi. Lahat ng sasabihin ko sa inyo, based on my experience. Okay? So mayroon pong 3 stages akong binrake para makapunta po ako sa ganyang follower count. Okay. First barrier ng fear is yung closer sa inyo. Family. Okay? Kasi sure ka na sa sarili mo eh. Gusto mo na yan eh. Kaya nga po kayo nag-enroll dito eh. Huwag na tayo maglokohan. Nagbayad na nga po tayo pare-parehas eh. Gusto nyo to. Ang tanong na lang, gusto ba to nung nakapaligid sa inyo? Malamang hindi. Kasi magki-cringe yun eh. May bago kayong gagawin eh. Hindi nila mundo yan eh. Kayo may gusto kayong subukan. Dahil mahal nila kayo, gusto nila kayong protektahan. Kasi ayaw nila kayong mapahiya. Ayaw nila kayo yung ganito. Walang masama doon. Okay? Wala pong masama ron. Pero ang masama, minsan lang po tayo tao. Pag naging uod po ba tayong lahat dito, makapag-vlog pa kayo? Mapupush nyo pa yung business nyo? Makakapag-camera pa ba kayo? Makakapag-hi guys, hello, press record pa ba kayo? Di ba hindi na? Ngayon, ganito ko binrake yung cycle ng first stage of fear na yun. Minindset ko muna yung sarili ko na okay, this is where I am. Dito ko gustong pumunta. Gusto ko maging ka-level nila akong TV. Gusto ko makita itong mga tao na to. Anong kailangan kong gawin? Inaral ko anong ginawa nila. Nagsasalita sila sa labas. Hindi sila nahihiya. So, kung yun pala yung kailangan na recipe para mapunta ron, kailangan ko palang tanggalin. So, inuna ko sa pamilya ko. First stage of fear. Talagang lumabas ako. Tinapos ko na yung gabi, sleepless nights na ayaw ko na. Sabi ko, hindi na. Tanggal ang hiya. Nilabas ko yung camera. Sinama ko sila. Nagsalita ako, practice ako, vlog tayo, ganito. Hanggang sa masanay sila. Kasi meron nga po tayong kasabihan. It takes 21 days for something to become a habit. Tama? Agree? So, kung uulit-ulitin mong isama sila, mahihiya pa ba sila or magkikringe pa ba sila? Involved na sila? Ngayon, anong na-break mo? Yung fear of judgment mo sa sarili mo at sa pamilya mo na i-judge ka nila. Kasi hindi ka na nila i-judge. Kasi alam na nila yung pakiramdam. Kasi sinama mo sila eh. Diba? So yun po yung uunahin nyo. Kasi naniniwala po ako na kayo mismo, minsan gusto nyo pang ikulong lang yung sarili niyo sa kwarto, ayaw nyo buksan yung pinto, konting may kumatok, maiiyak kayo, matatanggal yung kung ano mga script na sinulat nyo. Alam ko yan kasi I've been there. So baliin nyo po yung first stage na yan. Kasi yung sarili nyo, given na yung gusto nyo na to eh. Pero yung pamilya nyo lang. Okay? So, isama niyo po sila. Yun po yung masasabi ko talaga. Ang simple, cellphone, camera, sige, mag-vlog tayo, isama niyo sila para mas maintindihan nila. Okay? After nun, kailan niyo po masasabi na involved na sila? Itong first stage ng fear na to, yung family natin. Pag sila po mismo, sinasabi nila, ba't hindi ka na nag-video? Yun ang good indication na sila mismo, nasasanay at hinahanap, pinupush at sinusupport ka na nila sa gusto mong gawin. Tama? Okay, next. Ano yung second stage ng fear, coach?
Dahil nakuha mo na yung pinakamalakas na support sa paligid mo, which is your family, ang next na po ninyo na dapat gawin, lumabas kayo. Sa paligid, sa kapitbahay nyo po, sa inner circle nyo, sa community nyo. I-flaunt nyo. Nagbi-video kayo. Hindi ko sinasabing mag-video kayo dyan na parang Kong TV, magsisisigaw kayo. Pero i-normalize ninyo na kaya ninyo magsalita sa crowd. Bakit? Pag may lumapit po sa inyo someday na magpapapicture, anong sasabihin nyo? Tataboy nyo yun. Hindi po ganun eh. The moment po na ilalabas yun na yung sarili ninyo sa social media, this is a byproduct po. Talagang makikilala at makikilala kayo. Be it whether 100, 200, 300, 400, 1,000 na tao lang ang nanood views, yun kasi yung maling connotation dito sa Pilipinas. Eh. Yung 1,000, kasi masyado tayo nakatingin sa views-oriented na kailangan, for me to become successful, dapat katulad ako ni Coach Ray, million followers, million of views. Tanong, lagyan kita ng 50 tao na tunay na nanood sa'yo sa harap mo ngayon. Hindi ka ba ma-overwhelm yan? Sa sobrang dami nila? So, ang ibig kong sabihin dito, sanayin niyo yung sarili ninyo na ang pinapractice nyo dito, vlogger na ako. Negosyante ako na nagko-content na. Kailangan kong pumunta ka sa convention, pumunta ka sa mga business convention and everything na event na talagang ilalabas mo yung cellphone mo at magvi-video ka. Kasi ang pinapractice mo doon, yung sarili mo, yung tanggap mo sa sarili mo na ito yung trajectory mo. Papunta ka sa pagko-content. Yun po yung second level, yung community ninyo. Ginawa ko po yun. Share ko lang. Sobrang kung paano ako nahihiya kahit sinasabi ko yan, kung paano ko yung ginawa dati. Pumunta ako sa covered court. Sobrang dami doon. Ginajudge talaga ng mga kaibigan ko. Nilabas ko yung camera. Video ko. Cringe ako, ganyan. At first. Second day, sige ulit. Wala pa 1 linggo, lahat sila hinahanap na yung camera, yung ganito, nasan na. Kasi tinanggap na nila. Ngayon, tanggal na ulit yung second fear ko na baka hindi ako tanggapin, baka mukha akong baliw sa paningin nila. Hindi. Tatanggapin ka nila kasi pipilitin mong tanggapin nila yung bagong ikaw. Yun po siya. Okay? So yung pangatlong fear sa isip natin, alam ko kahit di nyo sabihin sa akin, ito na yung pangkalahatan. I-upload nyo yung sarili nyo, paano kung mag-viral? Paano kung makita ito ng kaklase mo? Paano kung makita ito ng dati mong kaaway? Paano to? Hindi sila nagmamatter. Kasi yung pinakamahalagang fear lang na dapat nagmamatter sa'yo, yung family mo, and yun nandiyan sa community lang ninyo. Kasi sila yung pinakamalapit na may masasabing masasakit sa inyo eh. Na i-overthink natin eh. Di ba? Pero yung mga basher dito ng mga susunod, pangit ang product mo, pangit ang video mo, hindi na sila nagmamatter. Bakit? At the end of the day, sino yung nag-execute? Kayo yung nag-execute eh. Be proud of yourself. Gusto lang din nila yung ginagawa ninyo. Hindi nila kayang gawin. 'Di ba? So kaya kayo, dahil nagawa niyo yun, palakpakan niyo yung mga sarili niyo. So ngayon, kaya ko po to laging sinasabi kasi meron na rin po ako nag-student dati. I've been into a master class before. Ang pinaka-worst thing na nangyari is, nagbayad sila sa akin ng X amount of money only to find out na hindi naman sila nag-execute. Anong gusto yung maramdaman namin mga coaches niyo? Fake guru kami. Huwag na lang kayong magbayad po. Kunin nyo na lang yung information, tapos alis na po kayo dito. Kung ayaw nyo naman mag-execute. Kasi minsan lamang pa nga na nag-execute yung nag-isip ng ano eh. 100 days ka nag-isip ng idea. Ako 1 araw lang ina-execute ko kagad. Mas malamang pa po yun. Kasi meron, everyday meron talaga mangyayari. Kaya gusto ko pong pasalamatan niya at i-comment yung mga talaga nag-upload ng video ninyo. Ang lupit nyo po. Kasi yan po talaga yung pinakamahirap na gawin. Palakpakan nyo yung mga sarili ninyo. Ngayon, ang kalaban na lang, kung nagawa nyo ng mag-upload, por favor, kung nagawa nyo na mag-upload ng 1, 2, 3, now, the real battle begins. Be consistent, guys. Kasi yung motivation, it will only last so much. Baka the next day, 2, 3, 5, hindi ka na motivated. Lagyan nyo ng sistema. Take it from me. Lagyan nyo ng sistema. Lagyan nyo ng schedule. Maglagay po kayo, mag-calendar kayo.
Monday, mag-script ako. I make sure na Monday, 5 script agad or 7 script agad. Bakit? Para pagdating ko ng Tuesday, Wednesday, mag-shoot ako. Pag nag-shoot ako, 5 video na yun. Pagdating ng Thursday, Friday, mag-edit ako. Hindi ko kailangan sobrang heavy edit. Mahalaga, may punto, may laman yung sinasabi. Ngayon, pagdating ng Sabado, Linggo, edi sige, pahinga ka. Or kaya upload mo na. Pagdating po ng Monday, Tuesday, hanggang Friday, meron kang 5 videong lalabas. Yun yung sinasabi ko na meron ka sistema, may disiplina. Hindi yung, parang hindi ko feel mag-video ngayon na. Bukas na lang. Wala po talaga mangyari yan. Sabi nga ni nakasama ko na rin po pala, kasi po ngayon nagne-negosyo na rin po ako. Meron po ako negosyo, nagtutumutulong po ako sa mga business owners na kailangan ng tulong sa social media dahil ito na nga po dito ako magaling. So baka kailangan nila ng tulong sa editing, sa content creation, kailangan nila ng coach, kailangan nila ng everything. So, yun po yung offer ko. Pangalan po is Never Too Late Media because I truly believe na it's never too late nga po sa ating lahat na mapuntahan yung pinaka-highest version pa natin. Kasi tignan nyo naman, with the handsome and beautiful faces ninyo, regardless of the age, naniniwala nga kayo, kaya nga kayo nandito, it's never too late din sa inyo, di ba? So, while starting this business, nakasama ko na po itong mga mabibigat na tao na kilala natin. RDR, Josh Mojica, nakasama ko po sila. Ang sabi sa hindi ko makakalimutan na sinabi ni RDR po, wala daw kumukulo sa patay sinding kalan. Walang kumukulo na tubig doon. Doon nasaktan ako eh. Ako rin mismo minsan, i-motivate ko yung sarili ko para mag-push ng record. Magsulat ng script. Kasi wala akong sistema in place eh. Hindi talaga consistent yun. Patay sindi ng kalan ko, hindi talaga kukulo. Kaya ako ang una kong share na sa inyo, dahil narinig nyo na kung paano i-break yung mga fears, maglagay na po kayo ng sistema. It doesn't really need to be perfect. Monday, kung ano yung pasok sa schedule nyo, kayo po nakakalam. Lagyan nyo na schedule sa sarili nyo. Mag-script kayo, mag-ideation kayo. Kung hirap po kayo magsulat ng script, mag-idea, makipag-usap kayo sa anak, kaibigan, o kung sino man, para mas mapadali hanggang kaya nyo na. ChatGPT, oh my God, kandito kayo sa AI Masterclass. Napaka-golden opportunity ng knowledge na binigay ni Sir Clint sa inyo. Ako po kung paano ko gamitin si ChatGPT nowadays. Nilagyan ko po siya ng pangalan. Pinangalanan ko siyang Chubby. Diba ang cringe siya? Wala na akong makausap. Pinangalanan ko na si ChatGPT ng sarili kong pangalan. Pero totoo yan. Pinangalanan ko siya. Chubby, pwede ba kitang kausapin ng Tagalog? True enough, sumagot ng Tagalog. Binago ko po yung pag-iisip na dapat well concise palagi yung prompt, yung pagtatanong sa ChatGPT. Hindi! Huwag niyo overthink. Isipin niyo si ChatGPT na kaibigan niyo. Promise. Sasagutin niya kayo. ChatGPT, wala akong maisip na idea, tulungan mo ko. Sige. Ano bang kailangan mo? Ito, gusto ko tong niche na to eh. Parang gusto ko to. Parang ito yung business ko eh. Kunyari, ito business yun. Nagtitinda ako ng collagen. So gawan mo ko ng 10 script. Ang dali na ngayon. I-execute nyo na lang, di ba? So, ano pang excuse? Ano pang kulang? Nasa sa inyo na lang siya. So ngayon pa lang, para ma-break na natin yung magiging katamaran, motivate pa yung sarili ninyo, magsistema kayo. Okay? Lagyan nyo Monday, Tuesday. Sabi ni Coach Ray, script lang daw yan. Tuesday, Wednesday, Thursday, mag-shoot daw ako. Kung kaya na nga po yan isang araw eh, yung pag-shoot eh. Naka-script na kayo, nasa cellphone, magbabasa kayo. Diba? Tapos ito pa po, mag-ilaw kayo. Ako po kahit nasa video ko lang, nag-iilaw ako. Tignan nyo, napaka-professional. Bakit? Meron tayong tinatawag na mga controllable and uncontrollable. Ang hindi natin control, kung gaano kaganda ang magiging resulta ng views. Tama. Pero ang control natin kung paano pagandahin yung video natin. Pati ka bumili ng ilaw. Pati ka bumili ng microphone. Pati mo gandaan yung camera lighting mo, o setup mo yung. Ito kasi yung mga control natin. So doon pa lang, you're ahead. Ahead. 10 times, 100 times sa mga kasabayan ninyo. So bakit di mo gagawin? Hindi ka pala seryoso dyan. Makita ni Lord ngayon. Hindi ka naman pala seryoso eh. Eh ito nakita ko yung isang kong anak. Nag-iilaw, nag-i-script. Eh siya ang deserving nito. Bigyan ko to ng mataas na sales.
Bigyan ko to ng mataas na views. Seryoso siya eh. Okay? So ganun po, mag-script kayo, kausapin si ChatGPT kung walang burst of inspiration, gawin niyo yung ano kayo, inventory checking kayo sa gamit. I'm not saying na bumili agad-agad na mamahalin. Bumili lang ng mura, ilaw. Pinakauna, ilaw, ring light or microphone. Tapos ulitin niyo na po ng ulitin yung proseso. Okay? Ganito po, Coach Ray, paano mo naman masasabing gumaganda na yung video ko? Mag-inventory ulit kayo ng content nyo. Kung alin po yung umubra. Kunyari, first 10 videos nyo. Sa first 10 videos po ninyo, kung alin dun yung unang may nag 1,000, 2,000 na views, meaning yun na po yung format ninyo. Yung next po ninyo na gagawin na 10 to 20 videos, dapat, kung ano yung nagawa ninyo na medyo nag-viral ng 2,000, yun na po yung magiging format ninyo. Doon na kayo may babago-baguhin. Okay, ang ganda nung ginawa ko rito, ganito ako nagsalita, ganito ako nagkwento, ganito yung ginawa ko. Yun na dapat yung maging basis nyo. Yun na yung maging format nyo. Tsaka nyo siya i-improve ngayon. Para hindi po kayo paulit-ulit. Kasi sa akin, ganun po nangyari dati. May tama na akong ginawa. Ang tigas ng ulo ko, binago ko pa. Long story short, babalik lang din pala ako kung ano na yung umubra. Okay, so yun po yung kailangan ninyong gawin. Okay? So, meron na lang po akong last na i-discuss sa inyo bago ang na-discuss sa inyo, 3 stages of fear, tapos paano kausapin si ChatGPT para magkaroon kayo ng sistema, motivational, hindi yan totoo, discipline really exists, dapat yun talaga ang totoo. And last thing na lang, ito po. Coach, paano naman pwedeng kahit na beginner pa lang ako, kahit pa paano, gaganda na agad yung views? Kasi yan ang gusto natin lagi. Views, views, views. My God, di ba? Ito, isi-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa. Ngayon pa lang, ito, ilista nyo po talaga to. Ngayon pa lang, galingan nyo po gumawa ng intro. Okay? Aralin nyo kung anong respective field or niche ang papasukin nyo. Whether pabango, kung ano bang klaseng vlog yan. Humanap kayo ng vlogger na gumagawa na nun, kunin nyo yung maganda sa kanya. Paano siya mag-intro? Kasi, ang attention span po ng mga viewers ngayon, maikli na. Kailangan sa intro pa lang nahuhook na po yan. So, dapat within 10, 20 to 30 seconds, nasabi na. Paano yon? Sample lang ko kayo. Laging, ginagawa po ito ng Real Talk Darbs, laging in a form of question. Okay? Kasi bakit? Tayong mga tao, we are wired na mag-seek ng sagot pag may tanong. So, di ba, laging opening. Alam nyo ba kung gaano ka the best ang collagen na to na nakapagdulot ng pagpapapayat sa akin? Ito ang 3 paraan. Tsaka yung sabihin yung solution. So, ganun. Doon pa lang, maipapaisip ka na, okay, nagtanong siya. Kesa, alam nyo ba guys, na itong new product na to, merong ganito, wala siyang dating, wala siyang hook. Hindi mo ko na hook. Make me care. Make me care. In the first 10 to 20 seconds, bakit ko kailangan makinig? Pansin nyo. O, ito, medyo liliko tayo. Pag may nangungutang, bakit bakit minsan nahuhook tayo? Mare, tulungan mo naman ako. Talagang pag di mo tinulungan, mamamatay na talaga kami. Di ba nakaka-hook? Kasi Kamusta talagang pa lang, coach eh? Coach, kamusta pa lang? Hook ka na. kamusta pa lang na-hook ka na, di ba? Kasi kinukwentuhan ka na niya eh. Meron na siya agad sinasabi sa iyo eh. So, ganun din po sa content creation. Sasabihin niyo po agad sa kanila kung ano yung dapat nilang malaman. Alam niyo ba? Or pwedeng research-based. Did you know that new your product or collagen-based, or alam niyo ba na si ChatGPT ganito nakakatulong? Nagigets niyo? Gandaan niyo yung intro ninyo. Next, ito, lagi itong nababypass po ng mga nag-umpisa, ng mga beginner. Mag-thumbnail po kayo. Yung SRE framework ba yan ni Coach? Yes. Naniniwala din po ako sa SRE na yan. May iba lang po akong tawag dyan, pero success leaves blueprint po. Kung ako naging successful ako dito sa journey ko na nakakapag-million views ako, si Real Talk Darbs at si Coach Clint, yan lang din po talaga yun. Kailangan po nating ganda ng intro, dapat nakaka-intrigue. Tapos ito po, mag-thumbnail po kayo. Lagyan nyo po ng effort yung video ninyo na mag-thumbnail. Kahit hindi sobrang ganda, at least meron tinatawag na uniformity. I-analogy po natin sa pagkain. Meron siyang karinderya
na ang mahal-mahal niya pero hindi siya masarap. Meron naman isang karinderya na mura lang siya pero sobrang sarap. Now, sa nagkaiba? Sa presentation. 'Di ba minsan hindi ka bibili sa pagkain na parang ang pangit tignan, parang hindi siya masarap tignan. Pero meron isang nagtitinda. Ang sarap ng pagkaka-present nila. Ang mahal-mahal, pero nung tignan mo hindi pala masarap. Nakita niyo yung difference? Ang sarap ng paninda mo, ang ganda ng video mo, only to find out hindi ka i-click, hindi ka panonoorin kasi nga hindi mo pinresent ng maayos eh. Kasalanan natin 'yun. Kasi control natin 'yun eh. It's within our control. Hindi natin ginawa. Okay? So mag-intro po kayo, aralin niyo 'yan, mag-thumbnail po kayo. And last, story matters. Story selling po. Mag-story po kayo. I-share niyo po kung bakit nila dapat i-support yung ginagawa niyo. Nothing beats a good story. Story talaga. Pansinin niyo, Nike, ba't mo bibilin si Nike? May story dun eh. Kung paano na-build. Matibay. Apple. Ba't mo bibilin si Apple? Kasi na-build ng brand na yun ng story nun na sobrang tibay nun. So, huwag po kayong mahiya i-share yung story niyo. So, for example, ito. So, guys, naalala ko lang dati na habang binibuild ko tong product na to, isa ako sa talagang hirap na hirap kung paano ko magiging healthy ako, ganito. Pero, using this product, from point A to point B, ito na yung naging resulta sa akin. Story selling. Hindi tayo hard selling dito na bilhin nyo to guys. Walang ganun. Okay? So, ayun siya. Mag-intro po kayo, mag-thumbnail po kayo, and share your story. Because minsan ka natatalo ng good story yung lahat-lahat ng technicals na pinag-usapan natin. Kahit nga hindi sobrang ganda ng ano eh, ng mga intro mo, thumbnail mo, pero pag na-hook nyo po sila sa story, magiging subscriber, follower, customer nyo po sila. Okay? Pero meron po tayong assignment na mapaklik sila, ma-curious sila, at pag nagawa natin yung mga assignment na yon, obligasyon naman natin ngayon na mag-share ng story para ma-convert natin sila into a loyal fan, loyal subscriber, follower, or pinakagusto natin, ma-convert natin sila into sales, custom. Okay? So, yun lang po sa akin lahat ngayon. Sorry, ang dami ko pang gustong i-share and pwede pa sana akong maglagay ng presentation pero kakain siya ng sobrang oras kung paano ko i-share lahat. Pero ayun, I hope meron kayo natutunan sa maikling sharing na to mula sa akin. And wish ko lahat, guys, na mag-succeed kayo dito sa ginagawa ninyo. You're in good hands, no? So, soon po, meron kami lulutuin ni Coach Clint na mas in-depth pa na mga ituturo namin dito. Pero ngayon, parang pahapyaw lang to na at least nakita ko yung mga beautiful faces ninyo and I hope meron kayo nakuhang something about this. Yung minsan yung na ano lang po, ang iiwan ko na minsan ang nane-neglect natin, sobra na tayo nakatingin sa technicalities. Pero yung simple, yung basic, yung hindi pa talaga natin na workout. Okay, so sana makita ko na ito si Ma'am Lani, si Sir JP, si Sir Alex, si Ma'am Kisaya, si Sir Prime. Sana makita ko talaga na mag-thrive kayo na from 1K followers, 10K, from 1 video to 100 videos, from 1,500 videos to 10,000, 20K videos. So, ang ikukwento na ninyo, Coach, thank you sa inyo ni Coach Clint kasi from this, using the AI masterclass and everything, nakapag-convert na po kami. Ito na po yung sales namin. Gusto po namin, mas masarap po na story yung maririnig namin pag ganun. Kaya sa bayaran nyo kami tapos di kayo mag-execute. Ang sakit po nun sa amin na nagsishare kami tapos hindi nyo lang siya gagawin. Okay? So yun lang po. Maraming salamat sa inyo, Coach. Coach, thank you so much sa opportunity na to. Oh my God. Thank you so much talaga. Ayun. Yun. Isang Thank you so much. malakas na palakpakan naman dyan para kay Coach Ray. At of course, ayun, follow natin Follow natin yung mga page ni Coach Ray Thank you. Yan. Thank you so much, bro. And grabe, no? Yung 3 barriers of fears talagang saktong-sakto. Lahat tayo tatamaan doon yung mga hindi makagawa ng content. Sakto talaga yun, di ba? Kasi minsan iniisip natin yung sinabi niya, yung about sa
mga makakapanood, 'di ba? Yung mga old friends natin, of course, family, ano yung iisipin, parang nababaliw na yata 'tong anak ko, parang 'di ba? So, meron meron pang isa 'di ba, yung tinatawag na ano, eto isa rin 'to sa, iniiwasan ng iba kaya hindi hindi nakakagawa ng content, yung, pagkakaroon ng ano, nung tawag diyan imposter syndrome. Tama. 'Di ba, yung akala sino ba ako para magsalita ng ganito sa harap ng 'di ba, gumawa ng ganitong content. So yun yung ano, yun dagdag ko din yon. Talagang, ako that time, kuwento ko lang, yung pinagdaanan ko bago ako nagkaroon ng, of course ngayon nasa 100K followers na rin sa lahat ng social media ko. TikTok, YouTube, saka ano, saka Facebook. So way back 2020 nung nagsimula yung pandemic, wala talaga, zero ako, walang-wala. So ang ginagawa ko that time, gumagawa ako ng content na iba-iba yung topic, wala akong certain na niche na ginagawa. Pero nung time, okey, ang ginawa ko tinitingnan ko kung alin yung topic na nagte-trend, marami yung nanonood. Okey, so yun yung bantayan niyo 'pag gumagawa din kayo ng content niyo, of course sa business niyo or kung may like, nagbibigay kayo ng value, so tingnan niyo kung ano ba yung value na ibigay ko na puwede ko pang, 'di ba, sundan kasi yun yung nag-trend or viral. So ako that time, tiningnan ko mostly ng nagta-thousand views sa topic ko is, about, selling sa Lazada kasi nung pandemic, okey, wala talagang gumagawa ng content about Lazada, ako lang. Okey, wala pa 'yan yung mga videos ngayon, talagang lahat ng videos dun 'pag may nag-search about Lazada, selling on Lazada, akin. Kaya yun sinunod-sunod ko. Ayan, so hanggang sa mapansin ako ni Lazada, ni Co-op, kung familiar kayo kay microseller cooperative ni Lazada. So kinuha nila ako no that time na ano gagawa ng content, para sa kanila. Oo, so gano'n ang gawin niyo, gawa lang kayo ng gawa ng content, bigay ng importante value. Okey, 'wag lang puro offer. Kasi sa value diyan tayo makakakuha ng ano, ng trust ng mga viewers natin. Okey, hindi natin puwedeng bentahan lahat. Hindi lahat customer natin, hindi lahat bibili sa'tin unless they know, like, and trust us. Gano'n lang 'yun. Okay, so yun, from day one, actually yung tinuro ko dito sa kanila, Coach Ray, is about content creation. Wala pa sa, merong pahahapyaw konti sa AI. Yun nga, yung nabanggit mo kanina, paghingi ng script. Oo, kasi Ang laking tulong, guys. ang Oh my God. laki. Kasi that time nung nagsimula ako, Coach, nagsusulat ako ng script ko, inaabot ako maghapon, isang content, Hmm. buong araw, isang content lang yung nagagawa ko. Pero Oo. ngayon, Ngayon, kaya kong gumawa ng 10 content isang araw 'pag imagine inisip nyo ko. yan, guys, ako naman, share ako. Paano, guys, sobra kong kausapin. Ganito po, eto. Libre na to, share ko to sa inyo, practice ko, libre na to. Si ChatGPT po, pwede nyo po siyang kausapin na, yun na nga, bigyan nyo po siya ng identity. Gawin nyo po siyang secretary. Ganon kaikli. Pangalanan niya siya. Ang next nyo pong gagawin sa kanya, ChatGPT or kung ano man pangalan niya sa ano ko practice ko. Chubby, gusto kita maging secretary. Gusto kong kilalanin mo ko. Lalagyan kita ngayon, Chubby, ng business profile and content creation profile and personal profile. Lagyan mo, pangalanan natin yan na business profile, personal profile. Sasagot si ChatGPT. Yes. Yes, Ray. Ganito, ganyan. Meron na, naka-on na yung business profile and personal profile mo. Okay. Chubby, tuwing gusto ko maging parang katulad ako ni Iron Man. Kilala niyo po yung robot ni Iron Man, yung kinakausap niya? So tuwing kailan, pag sinabi ko to, kailangan ko ng keyword na ipo-pull up mo lahat nung kinwento ko sa'yo. Ang sabi niya sa akin, sabihin mo lang sa akin, Ray, kapag gusto mo nang i-pull up, ang term natin is master profile turn on. Nakita nyo? Ngayon, the moment na pumunta ako sa ChatGPT, Chubby, turn on master profile. Pang, magre-reply na agad sa kanya. Okay, anong gusto mong pag-usapan? Business ba? Personal life mo? At lahat po ng department ng profile na yun, kinwentuhan ko siya. Personal profile ko, kinwentuhan ko siya. Hanggang ultimo sa personal love life ko, kilala niya ako.
Bakit? Ang tinuturo niyo po sa kanya, yung paulit-ulit ka pang mag-chat. Sabi, naalala mo yung sinabi ko yung, ang dami nun eh. Eh kung kinuwento mo na sa kanya, tapos nag-create na lang kayo ng mga terminologies na ipo-pull up niya anytime. Di ba ang dali? O paano yan sa business ngayon or sa script, sa configuration? O Chubby, new you tayo. Gawa mo ako ng script, 10. Naalala mo yung last kong sinabi doon? Yun yung last natin topic, gawan mo. Okay, magpo-provide siya. Oh, improve mo yan. Gusto ko this time itong atake natin. Tandaan mo na rin to, ipasok mo ulit to sa master profile. Para kami secretary. Ano pong excuse natin yan? Hindi tayo makagawa ng script, di ba? So, ganun ko siya ginagawa, Coach. Ikaw, paano yung sa'yo? Ayun. Thank you so much sa tip ha. Actually, ganun din talaga yung ginagawa ko, parehong-pareho. Kasi si ChatGPT, pag medyo, kumbaga, every time na bumalik kayo, mag-new chat kayo, magtatanong kayo sa kanya, dyan lang kayo lagi, ang nangyayari, magpo-pull out siya ng mga information sa lahat ng history nyo. So, All over the magkahalo-halo. places. Oo, so example, 'di ba? Ang gusto niyo lang ngayon na topic is eto lang, ngayon isisingit niya yung etong pinag-usapan niyo last time, etong product na 'to. Nangyayari 'yan, alam ko na experience niyo 'yan na hinahatak ni kumukuha si ChatGPT ng ibang informations doon sa ibang topic niyo. Okay, so 'yun tama, maganda yung yung tip na binigay ni bigyan natin siya ng role. Okay, and then maglagay tayo ng mga keywords or terms na para eto yung sasabihin mo para ma-pull out niya kung ano yung mga dapat lang na informations na ibigay niya. Tama. Oo. May tanong si Dakuya Onin, pero you still need to humanize it din, di ba? Kaya ka sa... Inireel talk ako ni Chubby, ni ChatGPT, sabi niya, Ray, it's too personal, pero I appreciate na tinitake mo ko as friend or tao. So, hindi siya dapat i-humanize, pero I want it na maging tao siya. Kasi doon din naman talaga yun eh. Kasi para mas maintindihan ka niya, mas dadali yung execution ninyong dalawa. So, ayun po, makakatulong talaga sa inyo yan. Oh? Ayun. Ayun. So ngayon, Coach Ray, kasi kagabi nagsabi ako dito sa ibang naka-attend na may assignment sila ng mga videos. Okay, or kahit isang video or dalawang video lang na Natin siya. maipakita ngayong araw. Sorry coach, nag-cut ka kanina. Ayun, Okay, Coach. ulit. Sabi ko kahapon sa mga nag-attend sa day 2 na magbaon ng kahit isa or dalawang video lang na ipi-play natin dito ngayon para makapagbigay si Coach Ray ng tip pa sa inyo Game. kung paano natin mai-improve pa yan. Sige, technical tayo ngayon. Di Okay, ba? walang masasaktan na ha. Ayun. Medyo Okay. direct si Coach Ray kasi hindi naman sa pagmamayabang. Panoorin niyo na lang kung anong klaseng video yung ginagawa ni Coach Ray, maintindihan ninyo. Kung gaano ako kalala mag-edit, guys. Okay, so sige, patingin. Sinong una? Ayan. Sino yung pwedeng mag-share ng video nila? Pwedeng i-upload siguro dito, kaya ba? Or share screen sila? Share screen na lang, Ah. Primo, Alex na naka-attend kahapon semi. Sige, huwag kayong matakot. At least makakuha tayo ng, 'di ba, ng tip pa kung paano natin ma-improve kahit ako mismo eh. Si Coach Ray, may sinasabi yan sa mga video ko eh. Para ma-improve ko pa eh. Huwag Oo, kayong mag-alala, guys. Love ko kayo. Sige, huwag kayong mahiya. Si Coach Part ako Kizaya, ng barrier. So, dapat tanggalin nyo yung barrier ayun, si ninyo. Kizaya. Sige. Okay, si Kisaya. Let's go. Coach, sige, Okay, share Coach. screen ka. So, hanapin ko sa sa Facebook na lang. Yes, sa Facebook na lang. Sige po. Tapos pa-share screen na lang. Share screen mo. Uy, nakakatuwa yung ganito. Alam nyo ba guys, parang dream lang na pag-uusapan lang namin to ni Coach Clint before. Na ma-manifest na niya. Kaya, alam mo, palakpakan nyo naman si Coach Clint, no? Kasi, this guy, sige, while pinupull up ni Miss Kisaya, this guy, alam ko natamaan din siya sa mga sinabi kong barrier kanina. Kasi nung nagkukwentuhan lang kami dati, pangarap niya makabalik sa mundo na to. Ang tagal din niyang nabuhat yung sarili niya para makabalik dito. Kaya, for him to actually do this, mayroong katulad ninyo na nandyan, sinusupport, nakikinig sa kanya. Sobrang proud ako sa tao na to. Kasi, nagawa niya eh. Kita nyo siya mismo, even siya, kahit ako hanggang ngayon. Kailangan constant yung pag-battle sa barrier. Kasi, yung doubt, yung self, lagi kang kinakain yan eh.
Kaya sobrang proud ako kay Coach Clint na nandito na siya, nagagawa niya na ulit. Kaya you guys are in the right trajectory talaga, no? Na nandito kayo. Okay, so andito natin yung video ni Miss Kisaya. Okay. Yan na lang. Anong video to? Ay, okay. Yan na Into lang po. affiliate ka, coach. Miss. Coach Kasi din medyo pala si pinag- Coach Casey. Ayun. Yeah. Sige, i-play natin. Okay na ba? Ba't ay mag-play? Hindi pa nagpi-play sa end namin. Ay, wala pa kami Ah. dira. Okay. Sorry po. Sige lang. Ano ba yun? Bakit ayaw? Tungkol sa affiliate pala ang dinidiscuss mo, Miss Kisaya. Opo. That's nice. Inaano Actually, ko Coach, ayun, sige, ayusin mo, Coach Kizaya. Pati yung sound i-share mo. Actually, Coach Ray, di ba na-mention ko sa'yo last time about sa Clicknomics. So, eto yun. Eto lahat ng nandito. Affiliate ni Clicknomics. Yeah. Hello guys, kayo pala lahat yun. Nakakwento lang sa akin ni Coach Clint kung gaano ka-beautiful yung Clicknomics. Kayo pala yun. Oh my God, ang ganda. Ang ganda. Ituloy-tuloy nyo lang yan. Talagang pare-pares kayo magiging successful dyan. Especially sa affiliate nowadays. Okay, game. Ito na ata. Ayan po. Alam mo Parang yun. ba ang success? Parang magic? Isang wave lang ng head? Boom! Naglalag, no? Sa akin lang ba? Naglalag. Ibalik mo ulit, Coach. Naglalag. Sige po. Naglalag. Sige. Alam ko na, what if Coach Clint, ikaw yung mag-pull up ng Facebook niya? Ito na lang. Oo, tapos tayo, tsaka natin panoorin, no? Sa Ganun na Coach lang. Kazi po. Sa Coach Kazi. Sige nga, try mo nga ulit, Coach. Try mo muna habang yung hinahanap ko. Sige. Parang ba ang success? Parang magic? Isang wave lang ng head? Boom! Ayun lang kasi yung inedit ko. Na medyo pinaghirapan. Coach Pero yun. kasi, parang naglalag eh. Ikaw na lang, Coach. Ikaw na lang, Coach Kel. Walang shortcuts. Mabagal yung sige. net ko. One click. Para Ayun, mabagal. naglalag. Para ma-appreciate ko. Oo, Ito na. mabagal. Nag-ano siya eh. Yeah. So yung video Ikaw na ko na lang, yan, Coach. Ikaw na lang pumili, Coach, sa Coach Kazi. Ito na lang. Ito na. Sige. Siguro yung most performed videos mo. Pwede yung yan. Saan ka nag-upload, Coach? Facebook, YouTube, tapos TikTok. So far sa bawat platform na yon, saan ang Saka sa Instagram. Sa Instagram. Opo, Perfect. yung isa nag 1,000 views nung ano, ay sabi daw 1,000 views daw yung isa. Pero yung isa naman, basta depende po eh. Okay. Pero saan ka mas nakakakuha ng View. views or saan ka Sa mas nakakapag dyan? Medyo sa Facebook, medyo mataas yung iba. Nice. Sa Okay. real. Meron na agad ako napansin. Galing, sige po. Okay, so Okay. kita nyo guys, makinig kayo. Dito pa lang, Iba-iba. okay, nabanggit na ni Coach Cassie, walang consistency in terms of thumbnail. Branding. Coach Clint, bisitahin mo nga ang page ni First Mason. Napakitaan ko kayo ha. Para ma-realize ang bawat isa. Okay. First Pwede Mason. ba akin na lang, Coach? Sige, pwede rin sa'yo, Coach. Pwede rin sa'yo. Ito yung pinuna mo dati. Yan. Okay. Yes. Ito. Bakit ikaw dapat sa sila? Para maano mo, Coach, kung may konting pagbabago. Yun. May binago na pala. Ganon. Pag execute agad, di ba? Ay, mga internet natin talaga dito sa Pilipinas, so pare-parehas na ano. Maulan kasi ngayon talaga, kaya Oo nga, maglilindol nga daw ngayon. Davao Kasi, ayun. sana safe sila. Ayun. Ito, Coach. Ayan. So, ayan. Kung mapapansin niyo dito kay Coach Clint, all over the places din yung ginagamit na text and everything. Pero kung mapapansin niyo yung first two videos niya, ito na yung magkadikit. So, orange na, ganyan na. So, kasi bakit? Ano ba yung sinaset nyo na standard dito? Branding. Ang McDo, nagbago ba ng kulay na dilaw? Wala. Kasi yun yung kulay na yan, si Coach Casey yan. Yung kulay na yan, si Coach Kelvin lang yan.
Real Talk Darbs, pula, itim. Nagets nyo? RDR, blue. Kasi nagtatanim kayo dyan ng punla over the period of time. So kung dito pa lang, pwede ko na kayo i-judge. Ay, magulo tong tao na to, hindi nito alam kung saan siya papunta. Yes, sinabi ko mag-thumbnail. Pero be consistent naman. Nagiging chop suey tayo eh. Ang nangyayari, pag nag-execute tayo, execute ng isa, bago na ng pangalawa, mali. Execute ka kaya 20. Or better yet, 50 video. Pare-parehas. Kasi doon pa lang natin makiklear yung data na data never lies. Doon pa lang natin masasabi hindi umubra. Bakit? Naka-100 na ako, be. Naka-100 na ako, di ba? Wala, oh. Baguhin ko na. Isa pa lang, binago mo na. Di kaya baka may ADHD lang tayo pare-parehas nito. Di ba? So, walang consistency. Doon pa lang, i-check natin yon. Ano ba talagang kulay yung gusto ko? Ano ba talagang yung fit sa personality ko? Ano ba yung kulay ng branding? O, kunyari si New You, o di ba? Purple, yellow, o yun yung majority of color niya. E di yun na yung magiging color and text ko. Okay? Coach, sige na, pabisita natin para may makita tayo mas maganda. First Mason. First Mason. First, as in first, ganito. First yung first. Yan! Okay, click mo. Punta tayo. Wala masamang tumingin sa practice ng iba. Sabi ko nga sa inyo, success leaves blueprint. May blueprint yung success. Okay? So, ito, malinaw dito na personal branding to ni Madam na wala siyang thumbnail. Eh di okay yun. Ang linis tignan tuloy. Hindi yung ang gulo-gulo, may text kung saan-saan. Ngayon puntahan mo ito po yung yung business brand ni Madam. Si Miss J Ann yan. I-click mo, i-search mo naman ngayon yung owner niyan, coach. Si Miss J, ano ba? Baka makita mo yung name niya dito sa mga video niya. I-click mo na lang. Makalimutan ko, J Ann, ano yan ano bang pangalan niya? J Ann. Kasi gusto ko ipakita sa inyo yung babae. J Ann First Mason. Lang. Makikita nyo, makikita nyo na, oo nga, totoo pala yung sinasabi ni coach. First Mason. Ano pa nga? Miss J Ann. Ito ata pangalan ng Facebook. Ito na, coach. Ito na. Nakita mo na, nakuha mo na. Sige, punta mo rin yung video niya. Ito na. 1.1 million followers, guys, ha. Take note. Ito pa, ewan ko na-discuss to sa inyo. Share ko na lang din. Libre na to. Sobrang nuggets to sa inyo. Mayroong pagkakaiba po ang personal brand at business brand. Ang business brand kanina, yung pinakita ni Coach Clint kanina. Open mo nga rin sa new tab, Coach. Yung First Mason. Ay ha, guys, ha. Tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Ito. Mistake ko rin to dati. Ito, tingnan nyo paano nag-work. Dissect natin. Maintindihan ninyo. Search mo ulit, coach, yung First Mason. Punta ka ulit doon sa reels niya. Okay. Tingnan nyo, tingnan nyo. Si First Mason, dito kumikita si Miss J Ann ng million-million. Sa First Mason na page. Diyan siya nagko-convert. Tama. Pero tignan nyo yung First Mason, ilan lang ang followers? 171k followers lang. At dito sa reels niya, walang thumbnail dyan. Clean. Sa First Mason na clean. Okay, dyan siya kumikita dyan sa page na yan. Pero, sino ang pinaka nagsosupport para kumita yung First Mason na brand, na business brand? Si personal branding. Punta po tayo kay Miss J Ann. Si Miss J Ann, mayroong 1.1 million followers. Imagine nyo nag-double down, nag-focus siya sa Miss J Ann, hindi sa First Mason. Tapos tignan nyo yung thumbnail. Sabihin nyo ba sa akin pangit yan? Wala bang uniformity yan? Tignan nyo yung resulta. 2.3, 700k, 1.1 million. Coach, puro kasalita. Baka di mo naman ginagawa. Puntaan mo yung Reels or yung TikTok ko, coach. Sa TikTok or Facebook Reels ko.
Ray Silipio. Sige. Pakita ko sa inyo na totoo yan. May mga reels ako, nag-stop lang po talaga ako ngayon, nag-pause lang po talaga ako na mag-content, kaya wala ako ganong upload kasi medyo challenging po yung content na napili ko, magastos po gumawa ng mga play button, kaya medyo nagpahinga ako, pero babalik po ako, hindi yan mawawala. Kumbaga, ang sabi nga nila, yung goal never nagbago, pero yung direction pwede mag-iba, diba? So, yan, babalan po natin yung reels. Yan. So, kung mapansin niyo lately, naglabas ako ng mga iba-iba kasi na-badtrip ako sa page ko, parang nainis ako sa kanya, nagtampo ako sa kanya na parang gusto ko siyang babuyin. Pero tatanggalin ko po yan. Pero balikan niyo po yung mga last. Ito, mapapansin niyo, gusto mo ba? Alam niyo ba? Alam niyo ba? Alam niyo, napansin niyo ba? Alam niyo ba? Tignan niyo po yung mga views niyan. 1.6 million views, 145k, 2.1. Punta tayo sa TikTok ko, coach. Mas malinaw dun eh. Tignan niyo Tignan niyo. Yung thumbnail talaga, guys, uniformity, ang ganda niya tignan. Okay? Yan. Pupuntahan natin TikTok ko Okay. Tignan niyo yung TikTok ko. Napaka-uniform ko mag-thumbnail. Kung sino yung kakolab ko, tapos may form of question, paulit-ulit siya. True enough, ang views ko dyan, yan, napansin niyo ba? 17 million views. Kasi doon pa lang sa thumbnail, tinanong na kita eh. Napansin mo ba? Ano yung hindi ko napansin? Isa Sir Gavin to. Ano hindi ko alam kay Sir Gavin? Oo nga, no, click. Pero pagpasok nila sa loob, iba pala. Magkukwento pala ako ng tungkol sa vlog ko. Ang mahalaga, naklik na nila. Para siyang clickbait, pero totoo. Ginamit ko yung bait picture ni Sir Gavin, pero kasama ko talaga siya. Nagki-clickbait ba ako? Hindi. Totoo yun eh. Nasa entertainment lang po yung content ko, pero balikan niyo yung business. First Mason and si Miss J.Ann. 'Di ba? Ginagawa rin nila. Kahit stock niyo si RDR, si RTD, kahit sino pa diyan, kahit si Josh Moica, kahit sino pa diyan, yung mga sikat niya, kahit pa si Glenda ng Brilliance Kid, ginagawa po 'yan. So kung kayo hindi niyo ginagawa 'yan, may kasalanan po kayo. 'Yon. Okay, so yan pa lang yan ha. Yan pa lang yung napansin natin, di pa tayo sa video. Okay, sige, sa video naman. Kaya pa guys, kaya pa? Ay, Huwag ka sasalita bang si mag-start Coach. ng Wait negosyo lang, gusto kasi ko baka marinig yung malugi. sinabi ni Coach Kate. Ano Coach Kisaya? Nagsalita ka narinig ka. Ano po yan? Sabi ko kinakabahan na ako. Pero Okay, ang game, daming game. natutunan. Thank you po. Thank you, thank you. Masarap po sa feeling yun sa amin pag marami kayo natutunan. Okay, game. Kabayan, takot ka bang mag-start ng negosyo kasi baka malugi ka? Alam mo, normal yan. Lahat tayo dumaan sa ganyang takot. Marami ako nakakausap mga OFW, moms, estudyante. Gusto ka magsimula ng business. Wala, paano ko malugi? Soldier siya ng mga Israel, no? Isa siya sa May, kaya pala sa akin parang may, Oh, ba't may nagsasalita? oo, akala ko din. Ayun, pa-mute muna ako, click partners. Kanina bang ano yun, baka TV. Akala ko dito sa video. Ulit. Oo, ako rin. Okay. Kabayan, takot ka bang mag-start ng negosyo kasi baka malugi ka? Alam mo, normal lang yan. Lahat tayo dumaan sa ganyang takot. Marami ako nakakausap mga OFW, moms, estudyante na gusto talaga magsimula ng business. Nila, paano ko malugi? Kaya hanggang ngayon, pangarap pa rin. Hindi nila alam pa paano magsisimula. Pero, gusto kitang i-encourage. Hindi kailangan ng malaking puhunan para mag-umpisa. Pwede kang magsimula kahit low capital pero high potential. Ako mismo, ginagawa ko to at nakikita ko na posible pala. Kahit busy ka pa sa work o kahit nasa abroad. Kaya kung ikaw, kabayan, mom o kahit sino pa na gusto magsimula ng negosyo pero takot pa, gusto kong pakita sa'yo yung simpleng system na ginagawa ko. I-comment mo lang yung info kung gusto mo makita at tutulungan kita kung paano magsimula. Okay. Palakpakan naman natin si May Sasaya. Ganda, ang ganda. Alam mo, ito yung mga napansin ko. Naglista ako na habang nanonood. Okay. So, dun tayo sa mga tamang ginawa. Tamang ginawa, nag-open ng question agad as hook. Tama siya.
So, sabi niya doon, kabayan, natatakot ka ba mag-start magnegosyo? Tama yan. Kasi nga, ang tina-target mo rito, yung mga ka-OFW or mga kababayan natin na takot pasukin yung mundo ng business. Okay. Dito ko na may napansin na, again, this video is okay. Maganda siya. It's the way kung paano lang natin ipoposition yung mga ginawa. So for me, after sana na nag-open ka ng question, it's the story alignment. Kasi masyado mong pinaulit-ulit na bumalik, nag-open ka na ng question. So parang, pagtapos mo i-open yung question, stay ka na doon sa topic, ikwento mo na kung ano yung story mo and yung alignment para maka-align din sila sa'yo. Kasi paulit-ulit mo siyang nabanggit na, takot ka ba? Takot ka ba? Takot ka ba? No. Isang beses lang natin siya dapat gawin. So kung paano ko siya gagawin, what could have been done better kung ako yung mag-execute nito. Okay. Kabayan, or di kaya direct na, wala na yung kabayan. Pero baka branding mo siya, pwede naman. Kung yun yung tawag mo sa mga viewers mo. So, okay? So sige, gamitin natin. Kabayan, natatakot ka ba mag-start ng negosyo? Dahil natatakot ka sa fear of judgment, natatakot ka na malugi, natatakot ka ng ganito. Well, hindi ka nag-iisa dahil ako mismo, way back 20, problem, ibalik mo na agad sa'yo. Kasi kailangan yung relatability sa'yo eh. Para hindi ka tulad namin tayo bilang mga coaches, kailangan ma-story namin. Kailangan kami mismo. Kasi kung gagamitin lang namin lagi yung resulta ng iba, yung story ng iba, di budol kami. I-align mo agad sila sa story mo na. Okay? So, hindi ka nag-iisa. Dahil natatandaan ko pa. Way back 2023, nag-start din ako magnegosyo at naranasan ko rin na mag-judge ganito, ganyan. Maraming nangyari. Nalugi ako, nagkapital ako ng ganito, ganyan. Pero, nagpatuloy ako. Inaral ko, ganyan. And true enough, after 1 year or 2 years, eto na ang resulta na meron ako ngayon. Nagawa ko na mapag-aral ang kapatid ko, ganito, ganyan. Nabili ko na yung ganito, ganyan. At kung gusto mo rin, bago mo sabihin yung call to action, ito yun. Ito yung hindi ko gusto sa ginawa mo, direct agad eh. Na nagbebenta ka eh, binebentahan mo kami. The last thing na ang customer, kahit sino, kahit lahat tayo dito maging guilty tayo, ayaw natin ang binibentahan. Huwag mo akong bentahan. Ang call to action mo lang lagi. So if you want to learn more, curious ka, maybe you can click the description or dun ka magbenta. Funnel. I-funnel nyo guys. Alam nyo na yung funneling. For sure, na marami na kayong business na na-attendan, pero pwede ko pa i-discuss sa mga susunod pa kung gusto yung pampalalimin yan. Pero i-funnel nyo. Huwag nyo dyan bentahan. Dito, pakita nyo lang yung intention to help. Huwag nyo akong bentahan dyan. Kung curious kayo, ito yung department or ito yung link or ito yung another platform, dito tayo mag-usap about business. So, ang call to action lang dapat natin dyan. If you want to learn more, follow for more. Or if you want to learn more, pwedeng dito, click nyo tong link na to, na dun ka na nagdi-discuss ng conversion. Okay, so I hope may natutunan kayo doon. Then, last na lang, sa story alignment, guys, sa pag-create ng story, meron akong pina-follow na 3-act narrative. Okay, so pwedeng start niyan, problem, action, and solution. Pansin nyo kung paano ko pinosisyon ha. Intro. Kabayan, natatakot ka ba mag-start ng negosyo dahil natatakot ka sa fear of malugi, judgment, and everything? Well, hindi ka nag-iisa. Dahil tulad ko, meron din ako naging problema noon. Problem, ito na, ganito, ganyan. Pero, action, ito yung ginawa ko. Then, solution. Ano yung naging result? Solution and result. Ano yung nangyari after mo ginawa yung solution? So, at least, hindi kalat-kalat yung the way kayo magkwento. Meron kayo sinusundan na problem. Yan, sinabi nga ni Coach Kelvin, PAS framework. So, iba-iba na lang kami ng tawag. So, sa akin, 3-act narrative siya. Pero yung concept, nando doon. Nagigets nyo? Then comes the call to action. Huwag mong i-call to action na bilhin. Na bentahan. Magbigay lang kayo for the sole purpose na bibigay ng value. Doon tayo mag-usap sa kabilang department. Sa next na fund. Pero all in all, kung itatabi ko to sa mas beginner na mga nagsisimula, sobrang gandang video na nito. Kaya, Coach Kisaya, you're on a good track. Siguro yun na lang, aayusin mo na lang yung thumbnail mo, mag-ayos ka pa ng ilaw. Pwede pa natin i-discuss yan in depth.
Actually guys, ang dami kong pwedeng ituro sa inyo because 6 years of experience to. Kahit saan mo ko iba to, gusto mo ko script, gusto mo ko ilaw, gusto mo, kaya sana lahat to. Kaso we can only tell you so much kasi mauubos yung oras natin. Pero mag-ilaw ka, definitely ayusin mo yung ilaw mo. Huwag yung asahan yung nasa ceiling lang magmumukha. Sayang naman, napakaganda mo, Miss Kisaya. Tapos Hindi man. magmumukha ka lang multo tuloy dyan. Di ba? Kasi walang maayos na lighting. So, sayang naman. Okay? So, yun. Yung so far sa akin. Meron pa ba Thank you ibang po. i-check? Thank you po. Thank you din. Thank you din. Ayun. Meron pa bang malakas na loob dyan? Pero siguro, okay na. Type naman me kung may gusto pa. Pero, ayun, kung wala na rin naman, may itatanong lang ako sa inyo. Ayan. Ito yung feeling na naramdaman ko nung nagsimula din ako mag-content. Okay, bago tayo magtapos. Huwag kayo muna kayo alis ha. Picture tayo kasi, ayun, ano natin to kay Coach Ray para someday Oo nga. makita niya. Oh. Ayun, dahil kay Coach Ray, nandito, content creator na rin ako. Yung mga siniling Yun, ayan. tama. Gusto ko So, yan, gusto ko. ayun, pero bago yun, may question lang ako, okay? Ito yung feeling, okay? Yung feeling na naramdaman ko nung nagsimula akong gumawa ng content kahit sobrang napakamahiyain ko, nabubulol ako, laging nahahang ako kung ano na yung susunod na sasabihin ko, pero lahat yon na-overcome ko. Okay? And then after nun, eto na yung next na feeling na naramdaman ko. Okay? So, gusto ko maramdaman nyo rin yun. Okay? Someday at sana maano nyo, 'di ba? Or eto na lang, yung feeling na hindi ko na kayo tatanungin, i-share ko na lang, baka hindi nyo rin mahulaan, pero yung feeling na alam nyo yung hindi kayo makatulog sa isang araw or sa ng araw na to nang hindi kayo nakakagawa ng content. Alam niyo yung feeling na yun yung na-experience ko nung nagsisimula akong gumagawa ng content. Grabe, parang wala pang chat GPT, lahat script, susulat ko. Wala pang teleprompter, hindi pa uso yung teleprompter that time. Okay, talagang i-memorize mo, babasahin mo, saka ka magsasalita ulit. So, yun yung feeling ko na na that time na talaga, okay, kaya ko nang gawin to, na overcome ko na yung ganitong hirap sa paggagawa ng content. Nakikita ko kasi sa iba talagang hindi nila kaya magtuloy-tuloy. Ako ilang years kong ginawa yun, nahinto lang ako 2000 nung nag-focus ako sa traditional business. So now mga 2023. So, ilang years ko rin ginawa na talagang tuloy-tuloy yung content ko at grabe yung paglobo ng subscriber ko. Okay, so yung feeling na hindi ka makatulog pag di ka nakagawa ng content, sana maramdaman nyo rin yan pag nasimulan nyo nang gumawa ng content. At sa mga naggumagawa na daily, ayun, talagang, hindi naman, let's say, pwede naman magpahinga isang araw, 2 araw. Okay, pero meron tayong scheduling ngayon. Gawin nyo isang araw, 7 content, isang upuan. Kasi kami, Coach Ray, kasi ang content namin, pwede naman na nakaupo lang kami. Hindi na, Tama. Hindi yes, katulad ng akin. Pag isa napanood yun. yung akin, guys, mapapagod kayo, promise. Buwan yung Sasabihin nyo, preparation. baliw to si Coach Ray, baliw to. Sasabihin nyo, promise. Buwan yung preparation. Grabe. Okay, so, guys, patype naman ako. Patype ako. Ah, patype ako, more. Okay, patype ako more kung gusto nyo pang matuto. Okay? More. At gusto nyo matuto. Ayan. Okay, more. Ayan. Okay. At marami ba kayo natutunan? Patype naman ako, yes. Okay? So, yun lang problema. Wala na tayong time. At meron pa akong next na may implementation session ako. 8:30. So, kailangan ko na rin mag-dinner. At alam ko, gutom na rin kayo. At siguro sa mga susunod na training natin, ma-invite namin ulit kayo. Okay, siguro, di ba, Coach Ray, kahit free pa yan, walang problema. Walang problema. Kaming bahala sa inyo. Si Coach Ray yung bahala. Okay, wala tayong... Guys, sabi ko nga sa inyo, nanggaling na kami, we just want to help. Kasi, naranasan, at the end of the day, hindi to pera. Ang gusto namin dito, makapag-convert ng katulad namin na madagdagan tayo ng quality content creators, quality business owners. Diba? Sinishare na lang namin to, pay forward na to eh. Hindi siya laging natatapos hindi kami transactional. We want to build relationship sa inyo and gusto talaga namin kayong mag-succeed sa gagawin niyo kasi mas greater yung purpose, yung purpose na parang sinishare na lang namin to tapos nagawa ninyo. Kaya nga sobrang proud ko rin kay Coach Clint kasi ganito nagawa niya ulit. Kaya
sana kayo din. Huwag yung sukuan yung pangarap nyo, guys. Kasi ako ngayon, kahit huminto ako, hanggang ngayon, ako, araw-araw kong minomotivate sarili ko na kahit anong gawin ko, pabalik to sa gusto kong gawin. Kaya naniniwala kami sa inyo. Definitely kahit pa free, ngayon pa lang, ito po yung Facebook ko, pwede nyo po akong i-add. Let's connect, no? So, definitely, sasabihan lang ako ni Coach Clint kung kailan ulit, anong topic yung gusto ninyo. Pwede nyo rin sabihin ngayon kung anong gusto nyo matutunan pa ba, para mas ma-deep dive natin. Pwede rin yun. Pero once again, maraming salamat talaga. Na-miss kong magsalita, na-miss kong magturo, mag-share ng wisdom, and I hope may natutunan talaga kayo. Thank you so much, guys. Ayun, thank you so much, Coach Ray. Ang dami nating matutunan dyan. Thank you po. Kay Coach Thank you so kasi much, Coach Ray. nanggaling yan kay RDR, kay Thank you, Coach RTD. Ayun, nakasama niya. So, open tayo ng cam bago tayo magpaalam sa isa't isa at Let's makapag-picture go. tayo. Yeah, Ayan. Coach Sana, Ray. no, someday, personal naman, no? Ang saya, no, Yes. siguro. Doon tayo sa sa pwesto, Coach. Oo, di ba? Diyan, no, kay Coach Clint sa pwesto niya. Support natin yung business niya. Okay. Sige, click na mix sign tayo, Coach Ray. Kahit Click click na na mix mix sign sign. ka na rin. Ayun. Yeah. Open cam, yung kaya pang humabol in 5, 4, 3, 2, 1. Oops. Alright. Alright. Tingnan ko lang kung na-save ko. Sige. Yun, okay, na-save naman. So guys, thank you so much. Palakpakan natin si Coach Ray. Thank you, guys. Palakpakan niyo Ayan. sarili niyo. Coach Ray. Dito yung yung last, ito yung simula pa lang na makasama natin siya. Tama. More to come. Thank you so much, Coach Thank Ray. you po. And Thank you so much po sa inyo lahat. Thank you, thank you. sana bukas o sa mga susunod na araw, makita na namin yung mga content nyo. Papakita ko kay Coach Ray yan. Tama. Gusto ko. Maraming salamat po. Yun. Bye-bye. Thank you so much, guys. Coach Ray, thank you. Thank you, Coach Clint. Thank you, guys. Thank you po. Good night, good night. Thank you.